tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mahalagang hakbang sa diplomasya ang kasalukuyang nagaganap sa rehiyon ng Gitnang Silangan na may tuwirang epekto sa daloy ng pandaigdigang kalakalan at sa ekonomiya ng ating bansa. Kamakailan ay nagkaroon ng masinsinang palitan ng mga panukala sa pagitan ng Oman at Iran hinggil sa pamamahala at regulasyon sa Strait of Hormuz o Kipot ng Hormuz. Ang estratehikong rutang ito ay naharap sa matinding krisis noong Pebrero 28 nang isara ng Iran ang Kipot kasunod ng mga pag-ataking panghimpapawid na isinagawa ng Estados Unidos at Israel. Dahil sa mga pagsisikap sa diplomasya, nagkasundo ang Iran at Estados Unidos sa isang pansamantalang tigil putukan noong Hunyo upang mapahinto ang lumalalang sagupaan. Sa ilalim ng kasunduang ito, sinuspinde ng Estados Unidos ang halos 2 linggo nitong kampanya ng mga pag-ataking panghimpapawid dahil sa panghihikayat at pakikialam ng mga tagapamagitan mula sa rehiyon. Binigyan ng Sultanato ng Oman ng opisyal na tungkulin at kapangyarihan bilang neutral na tagapamagitan upang bumuo ng mga mekanismo para sa muling pagbubukas at ligtas na pagpapatakbo ng Kipot. Pangunahing layunin ng mga pag-uusap na ito na makahanap ng balanseng solusyon para sa kaligtasan ng mga barko at sa seguridad ng buong rehiyon. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit dapat nating pagtuunan ng pansin ang usaping ito na nagaganap libo-libong kilometro ang layo sa ating bansa? Bagamat tila napakalayo ng Kipot ng Hormuz sa ating kapuluan, ang mga kaganapan dito ay may napakalaking epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Labis na umaasa ang Pilipinas sa inaangkat na petrolyo kung saan humigit kumulang 98% ng ating inaangkat na langis na krudo ay nagmumula sa Gitnang Silangan. Kapag nagkaroon ng anumang abala o balakid sa pagdaan ng mga tanker ng langis sa kipot na ito, agad na tumataas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan at mabilis na nararamdaman ang epekto nito sa ating mga lokal na gasolinahan. Bukod sa presyo ng langis, nakasalalay din sa sitwasyon sa Gitnang Silangan ang seguridad at kapakanan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Malaking bilang ng mga overseas Filipino worker o OFW ang kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa mga bansa sa Persian Gulf tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar at Kuwait. Kasabay nito, humigit kumulang 6,400 Pilipinong mandaragat ang nakatalaga sa mga barkong pangkalakalan at tanker ng langis na patuloy na naglalayag sa mahahalagang rutang pandagat sa rehiyon. Kaya naman ang anumang banta sa seguridad sa Kipot ng Hormuz ay tuwirang naglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng libo-libong Pilipino. Upang higit na maunawaan ang pinagmulan ng mga bagong panukala, mahalagang suriin ang naging papel ng Oman bilang neutral na karatig bansa sa rehiyon ng Gulf. Pangunahing estratehikong layunin ng Oman sa pagsusulong ng bagong plano ang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng pandaigdigang supply ng enerhiya at mapanatili ang kaligtasan sa paglalayag. Ayon sa mga nakalap na impormasyon mula sa mga ulat na diplomatiko, isinusulong ng Oman ang isang magkatuwang na pamamahala ng rehiyon na hango sa tinatawag na modelo ng Kipot ng Malacca. Ang modelong ito ay nakabatay sa matagumpay na sistemang ipinatutupad ng Indonesia, Malaysia at Singapore sa Timog Silangang Asya. Sa ilalim ng panukala ng Oman, sa halip na magpatupad ng sapilitang bayarin o singil sa pagdaan, hihilingin lamang sa mga kumpanya ng pagpapadala at mga barkong pangkalakalan na magbigay ng voluntaryong ambag. Ang konseptong ito ay katulad ng opsyonal na bayad para sa pagbawas ng carbon emissions na karaniwang iniaalok sa pagbili ng tiket sa eroplano. Ang lahat ng pondong makokolekta mula sa mga voluntaryong ambag na ito ay ilalaan para sa mga tiyak na serbisyo sa Kipot tulad ng kaligtasan sa paglalayag, pangangalaga sa kapaligiran, pagkontrol sa polusyon, at mga operasyong paghahanap at pagsagip. Paano nga ba ito nakatutulong sa mga legal na alituntunin sa pandaigdigang karagatan? Sa pamamagitan ng sistemang nakabatay sa voluntaryong ambag, nasusunod ang mga alituntunin ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS hinggil sa karapatan sa mapayapang pagdaan at malayang paglalayag. Nakalilikom ang sistema ng kinakailangang pondo para sa seguridad at kaligtasan sa paglalayag nang hindi nagpapataw ng tuwirang bayarin na maaaring lumabag sa mga probisyon ng UNCLOS. Sa kabila ng positibong layunin ng panukala ng Oman, nagsumite ang Iran ng sarili nitong mga kontrapanukala na nagpapakita ng magkaibang pananaw sa pamamahala ng Kipot.
Iginiit ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi at ng Joint Military Command ng Iran ang karapatan ng kanilang bansa sa pamamahala at ang hangarin nitong maningil ng sapilitang bayad para sa mga serbisyong ibinibigay nito. Malaki ang kaibahan nito sa sistemang voluntaryong ambag na isinusulong ng Oman at ng iba pang mga bansa sa rehiyon. Nais ng Iran na magkaroon ng tuwirang kabayaran para sa seguridad at tulong na ibinibigay nito sa mga dumaraang barko. Ayon sa ilang pagtataya, maaring umabot sa $1 milyong bawat barko ang singil. Samantalang modelo ng Malacca ay nakalilikom lamang ng kabuang $70 milyong kada taon mula sa mga voluntaryong ambag. Ang napakalaking pagkakaibang ito sa paraan at halaga ng paniningil ay isa sa mga pangunahing paksang pinagtatalunan ngayon sa mesa ng negosasyon. Isa pa sa mga pangunahing puntong tinututulan ng Iran ay ang panukala ng Oman tungkol sa pantay na paghahati ng mga ruta ng paglalayag sa pagitan ng mga bansang nasa baybayin. Hayagang tinanggihan ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi ang pantay na paghahating ito dahil hindi umano nito natutugunan ang mga alalahanin ng Tehran tungkol sa pambansang seguridad at soberanya. Nais ng Iran na magkahiwalay na pamahalaan ang mga rutang patungong Hilaga at timog na malapit sa teritorial na karagatan nito. Konkretong ipinanukala ng Iran na ito ang mamahala sa isang direksyon ng paglalayag sa sarili nitong bahagi ng Kipot, samantalang ang Muscat naman ay mamamahala sa bahagi, ngunit hindi sa kabuuan ng kabilang direksyon. Bukod dito, itinatag ng Iran ang tinatawag na Persian Gulf Strait Authority kung saan obligado ang lahat ng dumaraang barko na humingi ng opisyal na pahintulot mula sa pamahalaan sa Tehran. Formal ding tinanggihan ng militar ng Iran ang bahagi ng panukala na gagamit sa mga nakapirming ari-arian ng Iran sa ibang bansa upang bayaran ang mga pinsala sa mga barkong naapektuhan ng mga nagdaang insidente. Naglabas pa ng tahasang babala ang Joint Military Command ng Iran na ang anumang kumpanya ng barko na tatanggap ng pondo mula sa planong ito ng pagbabayad pinsala ay pagkakaitan ng pahintulot na dumaan sa kipot ng Hormuz. Ipinakikita ng magkakasalungat na posisyong ito ang matinding hamon na kinakaharap ng mga tagapamagitan upang makabuo ng kasunduang tatanggapin ng magkabilang panig. Habang nagpapatuloy ang mga negosasyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, mananatiling sensitibo ang kalagayan ng seguridad ng mga barkong naglalayag sa rehiyon. Kailangan pa ng karagdagang pagpapatunay upang matukoy kung ano ang magiging opisyal at pinal na tugon ng Iran sa kabuuang panukala ng Oman matapos ang lahat ng serye ng diplomatikong pag-uusap. Ang mga hidwaang diplomatiko at pagbabago sa pamamahala ng kipot ng Hormuz ay may tuwirang epekto sa kabuhayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng malinaw na sunod-sunod na epekto sa ekonomiya. Dahil halos 98% ng ating inaangkat na langis na krudo ay nagmumula sa gitnang silangan, ang anumang abala sa rutang ito ay agad na nagdudulot ng dagdag na singil dahil sa pangamba at panganib sa pandaigdigang pamilihan. Maging ang mga pinrosesong produktong petrolyo tulad ng gasolina at diesel na inaangkat ng Pilipinas mula sa Singapore, South Korea o China ay nagmumula rin sa langis na krudong galing sa gitnang silangan. Kapag tumaas ang gastos sa pagpapadala at seguro ng mga tanker ng langis, tuwirang tumataas ang mahahalagang batayan sa presyo tulad ng Mean of Platts Singapore o MOPS at Dubai Crude. Ayon sa mga opisyal na pagtataya ng Department of Energy at ng mga tagasuri ng ekonomiya, ang bawat $10 na pagtaas sa presyo ng bawat bariles ng krudo sa pandaigdigang pamilihan ay maaaring magdagdag ng 0.5 hanggang 0.6 bahagdan sa antas ng inflasyon ng Pilipinas at magbawas ng humigit kumulang 0.2 bahagdan sa paglago ng ating Gross Domestic Product o GDP. Ang pagtaas na ito sa presyo ng langis ay nagdudulot ng malawakang epekto sa iba't ibang sektor ng ating ekonomiya. Nagiging dahilan ito upang humiling ng pagtaas ng pamasahe sa pampublikong transportasyon, gayon din ang pagmahal ng gastos sa paghahatid ng mga pangunahing produktong agrikultural tulad ng bigas, gulay at karne. Tumataas din ang presyo ng mga inaangkat na pataba na kailangan ng ating mga lokal na magsasaka sa pagtatanim. Kasabay ng pagtaas ng inflasyon, ang pagmahal ng langis ay nagdudulot din ng matinding presyon sa halaga ng piso laban sa dolyar ng Estados Unidos. Dahil kailangang magbayad ng mas malaking halaga sa dolyar para sa inaangkat na langis, tumataas ang pangangailangan sa dolyar na nagiging sanhi ng paghina ng ating pambansang salapi. Sa panahon ng matinding pagtaas ng presyo ng langis sa mundo, maaaring lumampas sa 60 piso ang katumbas ng $1 na nagpapalaki rin sa kakulangan sa ating panlabas na kalakalan.
Ang paghina ng piso ay lalo pang nagpapalala sa tinatawag na implasyong dulot ng mga inaangkat na produkto kung saan nagiging mas mahal para sa mga mamamayang Pilipino ang lahat ng bilihin at kagamitang nagmumula sa ibang bansa. Sa sektor naman ng paggawa, isa sa pinakamahalagang pokus ng pamahalaan ng Pilipinas sa gitna ng krisis na ito, ang seguridad ng ating mga overseas Filipino worker. Dahil sa mataas na antas ng panganib sa rehiyon, naglabas ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ng mga opisyal na kautusan tulad ng DMW Advisory Numbers 9, 11, 23 at 27, Series of 2026. Sa ilalim ng mga abisong ito, opisyal na idineklara ang Persian Gulf, Gulf of Oman, Strait of Hormuz, Red Sea at Gulf of Aden bilang mga lugar na may operasyong pandigma at mga lugar na may mataas na panganib batay sa mga pamantayan ng International Bargaining Forum. Nagbibigay ang mga deklarasyong ito ng karagdagang proteksyon at karapatan sa ating mga mandaragat. Ano nga ba ang mga tiyak na proteksiyong ibinibigay sa ating mga mandaragat kapag idineklara ang isang lugar bilang mataas ang panganib? Sa ilalim ng Republic Act 1 2021 o Magna Carta of Filipino Seafarers, ang humigit kumulang 6,400 Pilipinong mandaragat na naglalayag sa mga barkong pangkalakalan at tanker ng langis sa rehiyon ay may ganap na karapatang tumangging maglayag ng walang anumang parusa o pagkakalagay sa talaan ng mga hindi na muling tatanggapin sa trabaho ng kanilang mga kumpanya. Kapag ginamit ng isang mandaragat ang karapatang tumangging pumasok sa mga lugar na may mataas na panganib, obligado ang kumpanya o may-ari ng barko na sagutin ang libreng pagpapauwi sa kaniya sa Pilipinas at magbayad ng kabayarang katumbas ng 2 buwang pangunahing sahod. Dinisenyo ang batas na ito upang matiyak na hindi mapipilit ang ating mga kababayan na pumasok sa mga mapanganib na teritoryo laban sa kanilang kagustuhan. Para naman sa mga Pilipinong mandaragat na nagpasyang magpatuloy sa paglalayag sa kabila ng mga banta sa seguridad, obligado ang mga kumpanya na magkaloob ng dobleng bayad sa panganib at dobleng kabayaran kung sakaling magkaroon sila ng karamdaman o aksidenteng dulot ng digmaan. Bukod dito, sa ilalim ng DMW Advisory Number 23 Series of 2026, ang lahat ng kapalit na tripulanteng ipapadala sa mga barkong papasok sa mga lugar na ito ay kailangang lumagda muna sa isang sinumpaang pahayag na nagpapatunay na nauunawaan nila ang panganib. Tinitiyak ng prosesong ito na ganap ang kaalaman at pahintulot ng bawat mandaragat bago sila sumampa sa mga barkong maglalayag sa mahahalagang rutang pandagat sa gitnang silangan. Hindi rin nawawala sa prioridad ng pamahalaan ang kalagayan ng libo-libong OFW na nagtatrabaho sa lupa sa mga kalapit na bansa sa Persian Gulf. Layunin ng patuloy na koordinasyon ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na matiyak na may mga nakahandang plano para sa emerhensiya kung sakaling lumala ang hidwaan sa rehiyon. Ang seguridad ng ating mga kababayan sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar at Kuwait ay tuwirang nakatali sa katatagan ng kalagayang pampulitika sa kipot ng Hormuz. Kaya naman, mahalaga ang mga hakbang na diplomatiko ng mga tagapamagitan sa rehiyon tulad ng Oman upang maiwasan ang hindi sinasadyang paglawak ng mga sagupaan o pag-ataking panghimpapawid at mapanatili ang kapayapaan sa buong pamayanan ng gitnang silangan. Sa pagtingin sa kabuuang sitwasyon, ang panukala ng Oman na nakabatay sa modelo ng kipot ng Malacca ay nagbibigay ng mahalagang tulay sa diplomasya upang maiwasan ang permanenteng pagkakaparalisa ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Ipinakikita ng pakikipag-usap at palitan ng mga panukala sa pagitan ng Oman at Iran na may pagnanais ang mga bansa sa rehiyon na makahanap ng praktikal na solusyon sa halip na magpatuloy sa tunggalyang militar. Gayunpaman, mananatiling nakasalalay ang tagumpay ng planong ito sa kakayahan ng mga tagapamagitan sa rehiyon na balansehin ang mga pambansang kahilingan ng Iran tungkol sa seguridad at soberanya laban sa kagustuhan ng pandaigdigang industriya ng pagpapadala para sa isang voluntaryo, malinaw at sumusunod sa UNCLOS na sistema. Dahil sa mabilis sa pagbabago ng mga pangyayari, mahalagang manatiling mapagmatiyag ang publikong Pilipino at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na ulat at abiso mula sa mga ahensiya ng ating pamahalaan. Para sa mga usapin hinggil sa presyo ng petrolyo at supply ng langis sa bansa, pinapayuhan ng publiko na subaybayan ang weekly pump price advisories ng Department of Energy na inaanunsyo tuwing Lunes ng hapon at nagkakabisa tuwing Martes. Maaari ding tingnan ang mga tala hinggil sa galaw ng MOPS at Dubai Crude mula sa Oil Industry Management Bureau
Gayun din ang mga pabatid tungkol sa minimum inventory requirements na nag-aatas ng 30 araw na imbak para sa mga kumpanyang nagpoproseso ng langis at 15 araw para sa mga kumpanyang nag-aangkat nito upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa. Para naman sa kalagayan ng ating mga kababayan at sa pangkalahatang seguridad sa gitnang silangan, dapat ding bantayan ang mga opisyal na anunsiyo mula sa Department of Foreign Affairs tungkol sa mga antas ng babala sa krisis mula Alert Level 1 hanggang Alert Level 4 sa iba't ibang bansa. Sa panig ng ating mga overseas Filipino worker at mandaragat, patuloy na naglalabas ang Department of Migrant Workers ng mga abiso tungkol sa mga pagbabago sa pagtatalaga sa mga lugar na may operasyong pandigma at mga lugar na may mataas na panganib. Nagbibigay din ng mahalagang impormasyon ang pagpaparehistro at mga pabatid mula sa OFW Welfare Monitoring System o OWMS para sa koordinasyon at posibleng pagpapauwi sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa lupa at sa karagatan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsubaybay sa mga opisyal na ulat na ito, maiiwasan ng publiko ang paniniwala at pagpapakalat ng mga hindi napatunayang haka-haka o maling impormasyon sa mga plataporma ng social media. Ang pag-unawa sa tunay na mga mekanismo at epekto ng krisis sa kipot ng Hormuz ay nagbibigay sa ating bansa ng mas mahusay na paghahanda para sa mga posibleng hamon sa ekonomiya at seguridad. Manatili tayong mapanuri at nakatutok sa mga susunod na opisyal na anunsyo ng pamahalaan tungkol sa pinal na kasunduan sa pamamahala ng kipot at sa magiging galaw ng presyo ng langis sa pamilihan. Kung naging kapakipakinabang at nagbigay linaw sa inyo ang pagsusuring ito tungkol sa kipot ng Hormuz at sa epekto nito sa ating bansa, huwag kalimutang pindutin ng like sa bidyong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang objektibo at mahahalagang balita at pagsusuri.